sa mundo. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Bahagyang tumakas ang bagyong Leon. The Philippines is experiencing a climate crisis. It is currently the most tropical cyclone-visited country in the world, averaging to 20 tropical cyclones per year. Magandang araw sa ating lahat. Nakakabahalang patuloy natin nararanasan ang epekto ng climate change. Opo ma'am, lalo kung tumitindi ang init ng panahon. At mas dumadami at yung mga kasunod yung nararanasan natin. Nakita ko po sa balita na tumataas ang level ng tubig sa dagat at natutulong na ang yelo sa Antarctica. Tama kayo. Ang ilan sa mga nabanggit ninyo ay ang epekto ng climate change. Ang climate change, ito kasi yung dulot ng iba't ibang gawain ng mga tao, tulad ng sobrang paggamit ng fossil fuels, pagpuputol ng mga puno at hindi tamang pagtatapon ng mga basura. Kaya mahalaga ang papel natin na masolusyonan ang problema nito. Pero ma'am, hindi ba natural ang pagbabago? Okay ma'am? May natural na pagbabago, pero ang mabilis sa pagbabago ngayon ay dulot natin mga tao. Kaya mahalaga ang papel natin na maayos ang problema na nakakaharap natin ngayon. Ganun po pala yun. Kaya dapat lang kumilos tayo at maitama natin ang pagkakamali. Sa atin na nagsimula ang problema. Kaya naman, tayo rin dapat ang gumawa ng solusyon. Tama naman kayo. Kaya dapat simulan natin na sa atin yung signature tayo ng problema para makatulong sa ating kalikasan. Sige, maraming salamat para sa oras ninyo ngayong araw. Kakausapin ko na lang ulit kayo sa susunod para sa mga update sa ating plano para sa ating gagawin. Salamat! Ay nako, ang init talaga, parang hindi na natural. Ay, alam mo ba, yung mga kulay ngayon ang mamahal na, hirap na kumita ng sapat. Alam niyo po ba, ang mga maling gawain natin tulad ng pagsusunod ng basura, paggamit ng plastic ay nakakaragdag ng problema sa climate change. Kaya kung anong-anong kalamidad ang ating nararanasan. Ayun ba? Pero paano naman kaya makakatulong ang simpleng pagbabago? Halimbawa po, iwasan natin yung paggamit ng maraming plastic, nagtatanim tayo ng maraming puno. So kung ngayon, makakatulong siya sa pagpapababa ng greenhouse gases. Nako, hindi pa naman siguro kailangan yan. Kailangan? Tigil-tigilan nyo kami sa mga ganyan. Kaya, bilis na natin itong bahay. Sige po. Paano kaya natin sila makukumbinsin na ingatan ang kapaligiran bago pa mahuling lahat? Nako, mahirapan talaga tayo. Dahil sila mismo, hindi naniniwala sa climate change. Meron na namang posibleng maging bagyo sa susunod na linggo. Ayon sa Pag-asa, may low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nay, sabi sa balita may padating daw ng malakas na bagyo. Parang hindi mo totoo yun, anak. Nakita mo naman at hindi na sikat ng araw. Nay, maganda na po tayo. May bagyo daw napapalapit sa Pilipinas. Hindi naman siguro ganun katindihan, anak. Alam mo, sobrang sikat ng araw. Hindi walang tingalas ng bagyo. Maraming lugar ang lubog sa baha. Dahil sa bilis ng pag-akyat ng level ng tubig, pawang mga bubungga lang din ang makikita sa ilang mga bahay. Agad na rumisponde ng mga rescuers upang saklolohan ang mga natrap na residente. Inaalam pa ng CDRMO ang halaga ng sala bunsod ng pagbaha. Huwag po kayong mag-alala dahil maya-maya lamang po ay dadalhin na ang relief na inihanda namin para sa inyo. Paano naman po kaya ang mga ari-arian na nasira? Oo nga, yung mga hanap buhay namin naapektuhan. Sa ngayon po, ito pa lang po yung kaya namin maitulong para sa inyo. Sana ay pagigdaan niyo ang experience natin ito para makita natin na totoong nagaganap ang climate change. Ang mahalaga ay nakagawa kami ng paraan para maaksyonan yung mga bagay na pangangailangan natin. Pero hindi po ba mas maganda kung sa atin na mismo magsisimula ang solusyon sa problema? Malaking tulong ang mga nagagawa ng relief goods, pero hindi po ba mas matulong kung malilimitahan natin ang mga epekto ng kalamidad? Tama. Mahirap naman po kasi ang gusto nyong gawin. Mahirap po, pero kung tutulungan po tayo, mapapadali lang po ang lahat.
Tama po siya. Sa maliit na paraan, may malaki na po tayong nagagawa para sa ating kalikasan at sa bawat isa. Tama naman po si Ma'am at ang mga bata. Panahon na nga po siguro upang magbago tayo. Tama, bago pa ang mauli ang lahat. Maraming salamat sa iyong saloobin at inyong mga suggestion. Hayaan nyo, babangitin ko sa aking mga opisyal upang matugunan natin ang epekto ng bagyong paparating at darating. Magandang araw po sa inyong lahat. Hihingi lang po sana kami ng update tungkol sa napag-usapan natin noon sa evacuation center. Gusto po namin makatulong para maiwasan ng mga ganitong sitwasyon. Nabanggit ko po iyan sa ating mga opisyales at ang main concern po nila ay ang kakulangan sa pondo ng ating barangay. Hindi naman po kakailangan ng malaking halaga. Ang kailangan, pwede po tayo mag-organize ng clean-up drive at replanting activities sa ating barangay. At sa simpleng paraan na ito ay may malaking epekto na rin to sa atin kasi unti-unting mababawasan yung epekto ng climate change. Magandang ideya yan at mas maganda kung magtutulungan tayong lahat upang magawa ang mga ito. Natutuwa naman ako sa nakikita kong malaking pagbabago din sa ating lugar. Ano, maliit lang ang paraan, kaya nitong gumawa ng malaking pagbabago para sa ating kalikasan at sa ating lugar. Oo nga po, maraming salamat po sa inyo at sa mga bata sa pagtuturo sa amin sa tamang pagpapahalaga sa kalikasan. Simula pa lang po ito, kung patuloy tayong kikilos, kaya natin sinabi ng climate change. Kaya maganda nga ito kalilitan para gusto. Tama ka dyan. Yes, salamat sa oras niyo ng araw.